Yes, nung nandoon pa siya sa Amerika, aniya na napatango sa akin. Eleanor, tara na, uuwi na tayo. Singit ni kuya. Napatingin ako sa kanya. Nayuko ako na makita ang seryosong mukha nito. Pero paano po ang Hindi na tuloy ang sasabihin ko nang bigla nagsalita si Zachary. It's okay, sambit nito. Ano pang purpose ng pagtira mo dito? Okay lang lahat. Nalayo mo na si Zayden sa babaeng yon. Pagpapatuloy ni kuya. Opo kuya, sasama na po ako pauwi sa atin. Malumanay kong sambit. Kasalukuyan na ako nasa kwarto tag-iimpake ng mga damit ko. Nalulungkot ako sa isiping aalis na ako dito. Sa mga sandaling naririto ko, hindi man maganda naging pagtira ko dito. Kahit sandali na may masaya pa rin ako dahil nakausap at nakasama ko naman si Zayden. Makalipas sa ilang minuto nakarinig ako na may hinang katok sa pinto. Napabunto hininga ako sa isiping aalis na talaga ako. Bagsak ang balikat kong tinungo ang pinto. Binuksan ko ang pinto at sumulubong sa akin si kuya. Mababakas dito ang peking itis sa kanyang labi. Are you okay? Kalmadong tanong nito. Mahina akong tumango. Aalis na ba tayo? Tanong ko at yumuko. Ayoko makita niyang lungkot sa aking mga mata. Nagulat na lang ako na bigla nito akong yakapin. Tama na. Ayoko nahihirapan ka. Ayoko nakikita ka nasasaktan, Eleanor. Kung kayong para sa hayaan mo ang tamang panahon at pagkakataon na maging tulay para sa inyo. Saad nito. Binitaw nitong yakap at tinawakan ng baba ko at pinantay ang mga mata namin. Marami ka nang napatunayan para sa pagmamahal mo sa kanya. Pagmamahal na hindi naman niya nakikita. Kahit anong pilit at gawin mo, kung hindi ka niya naaalala at di niya nakikita mga ginagawa mo para sa kanya, ay walang silbi yun. Sinasaktan mo lang ang sarili mo para sa taong hindi naman ikaw ang laman ng puso't isipan nito. Sambit ni kuya. Binaling kong aking paningin sa ibang direksyon dahil sa katotohanan iyon. Ngunit natigilan na mapansin na isang taong nakatingin sa amin. Zayden? Napansin niyang nakatingin ako sa kanya. Nakita ko nagsalubong ang kilay nito at ilang sandali lang tilalikuran na ako. Hindi ko alam pero parang automatic na gumalaw ang katawan ko papunta sa kanya. Naramdaman ko ang pagpigil ni kuya sa braso ko. Tiningnan ko siya at sumamang tumingin sa mga mata nito. Kahit ngayon lang kuya, sambit ko. Nakita ko namang napabuntong hininga ito at tumango. Nginitian ko ito at mabilis tumungo sa direksyon na tinahak ni Zayden. Lumingali nga ako sa pag-asang baka makita ko siya dito. Nawala ko siya kanina dahil sa labis nitong maglakad. Are you following me? Napaharap ako nang biglang marinig ang seryosong tinig na nagpabilis ng puso ko. Ano kasi? Nahinto ako sa pagsasalita nang bigla ito magsalita. Napansin ko ang pagkunot ng noon nito. Why are you still here? Isn't it enough that you are right in telling me that the woman I love is just cheating on me? That she is just using me? Galit nitong sigaw na nagpaatras sa akin ng bahagya. Napalunok ako na makita ang galit na galit nitong mga mata. Oo, masaya ako. Masaya ako nalaman mo ng totoo na hindi ko na kailan pang gawin ang sinabi mo mga desperadang galaw. Mailayo ka lang sa kanya. Na hindi ko kailan pa masaktan sa tuwing nakikita ko kung gaano mo siya kamahal. Na kahit sinaktan at niloko kanya, hindi mo pa rin kayang magalit ng tuluyan sa kanya. Mahaba akong saad. Nakita kong pag-igting ng panga nito. Ang marahas ng paghinga dahil sa galit na nararamdaman niya. Tinitigan ko ang mga mata nito. Napangiti ako na mapait dahil sa isiping ang mga matang iyay dating puno ng pagmamahal sa tuwing makikita ko. Pero ngayon puno na to ng galit at puot. Ibinaling ko sa ibang lugar ang aking paningin. Nakita kong iba't ibang kulay ng mga bulaklak sa paligid. Ang mga huni ng ibon ang marahang pagdampi ng hangin sa aking balat. Huminga ako na malalim. Tumingin muli kay Zayden. Sinalubong ako ng mga mata nito. Tamaas ang dalawang kilay nito. Oh, so you're really happy. Why? Dahil ba akala mo may pag-asa ka na? Na baka may pag-asang mahalin kita? May bahid na inis itong tanong sa akin. Di ako nakasagot sa tanong nito. Well, to tell you the truth, hindi ako magmamahal ng katulad mo. Hindi ko nahahayaang mahulog ako sa mga bitag mo dahil parehas ng kayo ni Rhea, parehas ng kayo mga manggagamit. Napahintuto nang dumapo ang palad ko sa pisngi nito. Gulat ang unang rumihistro sa mukha nito. What the hell did you do? Who do you think you are to lay your filthy hands on me? Galit nitong tanong na nagpainis sa akin. Tama na, Zayden. Bakit? Nasasaktan ka ba sa mga sinasabi ko? Then why are you still here? Kung nasasaktan ka, bakit ka na lang umalis at pumunta sa bar kung saan pa pwede kang kumita? Hindi ba't pera lamang habol mo sa akin? Doon marami kang Sa pangalawang pagkakataon na hinto ako.
Tumabingi ang mukha nito dahil sa lakas sa sampal na iginawad ko sa kanya, na kahit ako'y nasaktan dahil sa lakas noon. Puro ng galit ko siyang tiningnan. Napakunot ang noo ko na makitang nawala ang kaninang galit sa mga mata nito. Punong-puno na ako, Zayden. Durog na ako sa mga sakit na pinaparamdam mo. Sobrang sakit na. Pero lahat ng yung tinitiis ko dahil sa pagmamahal na hindi ko binibitawan. Na kahit masaktan ako ng tuluyan ay wala akong planong bitawan. Dahil hindi ba sinabi mo sa akin noon na wag kitang susukuan? Mahaba nitong sabi. Hindi ko na napigilan pa ang kanina pang nagbabadsang luha na pumatak sa aking mga mata. Nakita ko ang pagkalito sa mukha nito. Ang pag-awang ng kanyang mapupulang labi dahil sa narinig nito. What are you trying to say? Mahinang bulong nito. Mababakas ang pagkalito sa malamig na boses nito. Pero ngayong narinig ko na sa mismong bibig mo na hindi mo talaga ako kayang mahalin. Panahon na rin para bitawan ko ang lubid na pilit kong hinahawakan para hindi ko mabitawan. Lubid na nagsisilbing pag-asa ko patungo sa iyo. Umiiyak kong sambit. Bawat salitang lumalabas sa bibig ko, hirap na hirap kong sinasambit. Lalo na pag nakikita ko mga nagtatanong nitong tingin sa akin. Wala siyang kaalam-alam sa mga sinasabi niya at ginagawa niya sa akin, pero tama nga si kuya. Walang silbi ang lahat ng ginagawa ko kung hindi niya na ako makilala. Kung bawat pagtama ng mga mata namin, galit at puot ang makikita ko sa kanya mga mata. Kung nasa isipan niya, ginagamit ko lamang siya. Panahon na ba para kalimutan kita? Susuko na ba ako para sa pagmamahal ko para sa iyo? May saysay pa ba ang lahat ng ginagawa ko kung hindi naman na akong laman ng puso mo? Kung hindi naman ako ang mahal mo? Huminga ako ng malalim at mapaklang umiti sa kanya. Nakatingin lang ito sa akin. Anong kadramahan na naman ba to? Talagang gagawin mo lahat pati ang magsingalangin. Sa mismong mukha ko hindi mo pigilan? Hindi makapaniwalang nitong saad. Napahawak pa ito sa kanyang buhok at marahas na ginulo ito. Gusto mong umalis na ako, hindi ba? Nginitian ko siyang muli. Mahal kita, Zayden. Na kahit alam kong mas ikadudurog ko ito'y kaya kong gawin para lang maging masaya ka na. Ito ang gusto mo, di ba? Tanong ko rito. Tila sa bawat mintong lumilipas, parang binibiyak ang puso ko. Parang nilalayo ko ng hangin papalayo sa'yo, na tila ang lubid na hinahawakan ko'y mapipigtas na ng tuluyan. Ngayon bibitawan ko na, Zayden. Kahit sobrang sakit na mawala ka ng tuluyan sa akin, gagawin ko. Ganyan kita kamahal. Sambit ko at yumuko. Segundo lang ang dumaan. Tiningnan kong muli si Zayden at naglakad papalapit sa kanya. Nakita ko ang pagkurot ng noo nito. What are you doing? Naguguluhan itong tanong na makitang papalapit ako sa kanya. Kahit ngayon lang, please. Saad ko. Isang hakbang na lang pagitan namin at sa ngayon nakatitig ang mga mata nito sa akin. Di na ako nag-aksaya pa ng panahon. At mabilis na pinilupot ang mga braso ko sa katawan niya. Naramdaman ko nagpumiglas ito at pilit ako nilalayo pero lalo ko lang hinigpitan ng yakap ko. Please? Nagsusumamo kong bulong. Ilang segundong lumilipas, hindi ko naramdaman ang kaninang pagtutol mula dito. Hindi ko alam pero sa bawat segundong kayakap ko siya ay parang ayoko nang bumitaw. Naririnig ko ang bawat pagpintig ng puso niya. Ang mabigat niyang paghinga, lahat yon nararamdaman ko. Mahal na mahal kita, Zayden. Kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Kahit pong masaktan ako sa pagbitaw sa pagmamahal ko para sa'yo, ay gagawin ko. Bulong ko. Naramdaman kong natigilan to. Sa huling pagkakataon, niyakap ko to na mahigpit. Loving you is all I wanted. Pero hindi iyon ang gusto mo kaya rerespetuhin kita. Papalayain na kita. Inangat kong aking paningin at sinilubong ako ng mga mata nitong puro ng katanungan at pagtataka. Inawakan ko mukha nito at dinamang sandaling nakalapat ang aking palad sa mukha ng taong mahal ko. I love you. Marahal kong tinanggal ang mga baso ko na napapayakap ko sa kanya. Dahan-dahan akong tumalikod sa kanya. Sa tuluyang pagtalikod ko'y bumuhos ang luhang hindi na yata huminto. Ang sakit-sakit na parang sa bawat hakbang ko, pinapatay ako ng katotohanang bibitaw na ako. Nandito pa rin kami sa manson. Nilibot kong aking paningin sa buong kwarto at hindi mapigilang malungkot na aalis na talaga kami. Binaling kong aking paningin sa pinto nang may kumatok doon. Hindi man ako nakakatayo ay bumukas na ito. Natawa ako na makitang sumilip mula sa bukas sa pinto si kuya. Nakahanda ka na ba? Naaalis na tayo. Aniya at tiningnan ang maleta ko sa gilid. In a minute aalis na tayo, okay? Tumango naman ako at nginitian ito bilang sagot dito. Dumaan ng ilang minuto nasa labas na kami ng manson. Inikot kong buong paningin sa ganda ng tanawin na nakikita ng mga mata ko. Natigil lang ako sa pagmamasid ng maramdaman ng isang kamay sa balikat ko.
Humarap ako at nakita na si kuya ito. Napansin ko may kasama siya kaya sililip ko kung sino tapag-alamang si Zachary ito. Nakita ko ngumiti siya sa akin, tipid ng ngiti. Lumipas ang ilang sandali, nagpaalam na kami ni kuya kay Zachary. Napansin ko pang lungkot sa mukha nito ngunit di ko na lang pinansin. Naglakad lang kami papuntang gate dahil ayaw naman nilang abalahin pa sila na iatid kami sa bahay. Sa mga sandaling to parang gusto ko nilang tumakbo pabalik sa manson. Gusto ko magpaalam sa kanya na aalis na ako. Nakasabay ng paglisan ko rito, iiwanan ko lang pag-asang meron sa puso ko. Sa aming paglalakad papalayo, naramdaman ko ang pag-akbay ni kuya. Umiyak na lang. Nandito lang ako. Dahil sa sinabi ni kuya, hinayaan kong kainin ako ng sakit sa mga sandaling iyon. Hinayaan kong mabasa ang aking pisngi sa luhang lumalandas dito. Pero hindi ko alam ang paglisan ko sa lugar na iyon ay ang pagsisimula ng bagong buhay. Ang buhay kong bubuo muli sa puso ko. Zachary's POV. Tahimik ako nakamasid sa papalayong mga figura nila Eleanor. Hindi ko maiwasang malungkot dahil sa mga nangyari kanina. Alam ko pareha sila ngayon nasasaktan. Napabuntong hininga ako dahil sa bigat ng dalahin ko sa puso ko. Ayoko masaktan ang kapatid ko sa isang babaeng ginagamit lang siya. Pero nilalapit ko naman ang babaeng totoong nagmamahal sa kanya kahit alam kong masasaktan siya. Kaya kong sabihin kay Zayden na kahit anong pagkakataon ng totoo pero hindi ko po pwedeng sabihin ng harapan kaya gumagawa na lang ako ng paraan para si Zayden mismo makaalala kay Eleanor. Pero dahil sa maling pagkakataon mukhang mahihirapan akong matuloy ang plano ko. Hindi ko maiwasang balikan ang alaalang iyon. 5 years ago. Doc, how's my son? Mom asked the doctor that day. He is stable now but we still need to monitor his condition. Due to the strong shock of his head, there is a chance that he will lose his memory, the doctor stated. Dahil sa nalaman namin yun, mabilis inalalayan ko si Mama dahil bigla itong nanlambot. No! Not my son! Not my son! Naiiyak na sambit ni Mama. After the doctor left, we immediately go to Zayden's room. Meron siyang benda sa ulo niya. Mom is crying beside him. I walked towards her and hugged her. Wala ako magawa kundi ang yakapin si Mama. Kasalanan to ng babaeng yon. Napatingin ako kay Mama nang bigla siyang bumitaw sa yakap ko at biglang tumayo. Ma, alam naman nating lahat na walang may kasalanan nito. Aksidente ang nangyari. You also know that Zayden's loved that girl, kaya niya ito niligtas. Kahit pa siguro hindi niya ito kilala, ganun pa rin ang gagawin niya. Mahabang paliwanag ko. Nagsalubong ang kilin nito at bumukas sa magandang mukha nito ang galit. No! Hindi ko yun matatanggap. Because of that girl, kaya nakaratay ang kapatid mo ngayon na walang kasiguruhan kung maaalala niya pa ba, tayo o hindi. Pasigaw nitong Saad. Mom, calm down, okay? Zayden will be fine. Pagpapakalma kong sambit. Kahit ako may natatakot sa maaaring mangyari pero wala ako magagawa. Nakita ko umupo ulit si Mama at tinawakan ang kamay ni Zayden. Napayuko ako na marinig ang impit itong pag-iyak. Son! Mabilis naman ako napatingin kay Mama at titanong ito. Dahil sa biglaang pagsigaw nito. What's the matter, Mom? Tanong ko. Tinignan ko si Zayden. Di naman ako sinagot ni Mama. Tatanungin ko sana itong muli na mapansin ang paggalaw ng mga mata ni Zayden kahit na nakapikit ito. Zayden, gumising ka na. Anak, Mom is here, please wake up. Mahinang bulong ni Mama. Hindi ko inaalis ang tingin ko kay Zayden. Parehas kami natigilan. Pigil ang hininga na makitang marahang bumukas ang mga mata ni Zayden. Zachary, inform the doctor, now. Natatarantang sabi ni Mama. Nakita ko pa itong tumayo at nanulumong tinignan si Zayden. Matapos ko maimporma sa doktor na gising ng kapatid ko, sabay na kaming tumungo nito sa kwarto. Pagkarating namin mabilis tumungo ang doktor at kasama nitong nurse kay Zayden. He is already awake now but he's just looking blankly at us. Mom, are you alright? Nababahala kong talong na makitang umiiyak ito. Mom, where are you? Nanlalaki ang mata ko nang tawagin ni Zayden si Mama. Naalala niya si Mama. Ibig sabihin, hindi na bura mga alaala niya. Mom, what's the matter? Why are you crying? Agap itong tanong na makarating si Mama sa tabi niya. Napansin ko namang tinignan niya ako kaya nginitian ko siya. Brother, anong nangyayari? Napahinga naman ako na maluwag na makumpirmang hindi nga nawalang alaala nito. I'm okay, son, but I'm just happy to know that you're okay. Sabi ni Mama habang nakangiting tumitingin kay Zayden. Don't cry, Mom. Pag-aalo nito na nagpangiti kay Mama. Doc, naalala niya na kami, is that a good sign?
Yes, ibig sabihin lamang yan hindi naapekto ng kanyang utak sa matinding pagkakabagok nito. Ngunit sa gitna ng kasiyahan na iyon, may narinig kaming matinding sigaw sa labas ng kwarto ni Zayden. Papasukin niyo po ako. Gusto ko lang po siyang makausap. Narinig naming sigaw galing sa labas. What's happening? Tanong ni Mama at nagsimulang maglakad papunta sa labas. Sumabay naman ang doktor sa kanya matapos sabihin na babalik lamang ito mamaya. Ibinaling ko naman ang tingin kay Zayden. At ganitian ito. Sinabihan ko naman siya na wag aalis sa higaan. Tumungo rin ako sa labas. Sa aking paglabas sa datan ko, ang babaeng pinipilit tanggalin ang kamay ng mga lalaki nagbabantay kay Zayden. Nanlaki ang mata ko dahil nakilala ko kung sino ito. Nangingilid ang luha ko nang bigla, inukupa ni Mama ang kaninang pwesto ko sa may harapan ng pinto. Nakatayo na lamang ako sa gilid at gulat na pinagmamasdan siya. Ma'am, bawal ho kayong sumigaw. Nakakabala ho kayo sa ibang mga pasyente. Magalang na saad ng lalaking nurse. Gusto ko lang naman pong makausap si Zayden. Hayaan niyo po ako makausap siya, please. Sambit pa nito. Hindi ko mapigilang maawa sa kalagayan niya. Puro ng dumi ang kanyang damit. Basang-basa pa ito dahil siguro umuulan sa labas. Sabog ang buhok nito at namansahan ng puti ang magandang mukha nito. No, hindi ko hahayaan na makita mo siya dahil sa iyo kaya nalagay sa panib ang anak ko. Pasigaw na sambit ni Mama. Halata ang pagpipigil sa galit ng boses nito. Hindi ko po sinasadya. Aksidente lamang po ang nangyari. Maawa po kayo. Gusto ko lang pong malaman kung okay lang po ba siya. Nanginginig ang boses itong saad. Hindi na magbabago pa ang isip ko. Umalis ka na. Guard! Alisin niyo ang babaeng yan dito. Nakita ko namang mahigpit nila itong hinawakan sa braso. Mahahalata ang kahigpitan sa mga hawak nila sa braso nito. Ano ba? Nasasaktan ako. Bitawan niyo ako, please. Pagkasabi niya noon, ay kumirot ang puso ko. Kapag nakita na ni Zayden, alam ko, hindi niya ito magugustuhan. Let go of her. May otoridad kong sabi. Napansin ko naman ang pag-aalinlangan nila, kaya naman bigla akong nainis. I said let go of her. Mabilis naman nilang binitawan ang braso nito. Napalahod ang babae dahil doon. Napasiglap ng galit sa puso ko. I don't want to see your face again. You're fired. Zachary, what are you saying? Kakampihan mo rin ba ang babaeng yan? Galit na tanong ni Mama. Dahil doon nagkaroon ako ng pagkakataon na tumayo ang babae at mabilis na sumingit kay Mama. Hindi siya nito napigilan dahil sa gulat. Zayden, narinig kong tawag nito na makapasok na sa kwarto. Sinenyasan ko naman agad ang mga guard na wag nang makikialam pa. Kahit ngayon lang, hayaan mo sila magkausap. Nagsusumama kong pakiusap kay Mama. I will make sure na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya siya. Bulong ni Mama na nagpakaba sa akin. Kilala ko si Mama. Kapag sinabi niya, gagawin niyang lahat mangyari lamang ito. Zayden, ako to. Mahihimigan sa boses ito ang lungkot na mapansing nakakunot ang kilid ni Zayden. Kahit ako nga hindi ko maintindihan ang reaksyon nito. Nakakaalala na nga ba talaga siya? Who are you? Napaawang ang labi ko dahil sa sinambit nito. Naramdaman ko, natigilan si Mama dahil hawak ko ang balikat nito. Zayden, ako to, si Eleanor. Napansin ko ang pagkakahawak nito sa dulo ng kamay ni Zayden na tila sinusuportahan ng sarili na makatayo ng tuwid. Wala akong natatandaang may kilala akong Eleanor ang pangalan. Sambit ni Zayden. Bakas ang pagtataka sa boses nito. Alalahanin mo, please. Hindi ba't ang sabi mo mahal mo ko? Bakit ngayon hindi mo na ako maalala? What are you saying? I do not even know you. Tunog nito at tumingin naman kay Mama. Ma, do you know her? What is she saying? Naguguluhang tanong din ni Mama. Huwag mo siyang pansinin anak. Nababalo ng babaeng yan. Sagot ni Mama. Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Narinig namin ang pagdaing ni Zayden. Hawak-hawak ito nakabend ng ulo na tila nasasaktan. Nakita namin biglang lumapit ang babae, ngunit natigilan nang biglang magsalita si Zayden. Don't go near me. Mabilis naman lumapit si Mama
at itinulak ang babae na sanhin ng pagkakabagsak nito sa sahig. Lumapit naman kaagad ako dito at inalalayan siya sa pagtayo. "Are you okay?" I asked. Pero ang mga ito ay na kay Zayden lamang at di pinansin ang sinabi ko. "Son, anong nararamdaman mo?" "My head hurts, ma." Nakakunot noon itong sambit habang hawak pa rin ang ulo nito. Humarap naman kaagad si mama sa amin. "Ikaw," tinuro ni mama ang babaeng katabi ko. "Umalis ka na. Wala ka ibang binigay sa anak ko kundi sakit. Umalis ka na dito bago pa ako tumawag ng pulis." "Zayden, wag naman ganito. Wag mo naman akong kakalimutan," bulong ng babae. Tinignan ko siya at napansin na mga naglalakihang luha na nagbabagsakan sa mapulang pisngi nito. Sabi ko nang umalis ka na eh. Hindi ko na mapigilan ang paglapit ni mama at hinila ang braso ng babaeng katabi ko. Kinaladkad niya ito papunta sa pinto at itinulak na papalabas. "Ma, ano ba?" Galit kong sigaw. Wag ka nang babalik pa dito." Napaluhod naman ng babae dahil sa lakas sa pagkakatulak ni mama na mabilis ding inalalayan ng mga guard. "Ma'am, umalis na lang po kayo para wala na lang pong gulo." Sambit ng guard matapos siyang itayo. "Zayden?" Parang wala sa sarili nitong bulong. Hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Alam ko, may nararamdaman na siya para sa kapatid ko at nasasaktan siya dahil sa mga nangyayari. Nakita kong inalis ito ang kamay ng mga humahawak sa kanya. Yumuko ito at dahan-dahang humakbang. Silulyapan ko si mama at nakakunot noong tinignan ng babae. Nang binalik kong aking paningin sa kanya, ay papalayo na ito. Nakita kong tinignan niya ang mga bodyguard at sabay-sabay silang tumango at pumesa ng pinto. "Zachary, let's talk," narinig kong sambit ni mama. Nagsimula ito maglakad kaya sumunod ako. Hindi ko maiwasang isipin ang babaeng iyon. Alam ko, hindi magugustuhan ni Zayden ang pangyayari kung nakakaalala lamang siya. Isa ako sa saksi sa pagmamahal na meron ito para dito. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad ay huminto kami sa isang malawak na garden dito lamang malapit sa ospital. Maraming mga pasyente dala-dala ang mga dextrose nila at maglalakad-lakad din. Ang iba ay may kasamang kaanak at masaya nagkukwentuhan. Kahit makita mo lamang sa kanilang mga mata ang peking ngiti at tawa. Napahinto ako nang biglang nagsalita si mama. Hindi ko na malaya na tumigil na pala ito sa paglalakad. Dahil sa sandaling nandito ako sa tila paraisong hardin, ay nakalimutan ko ang daladala kong problema dahil sa ganda ng tanawin. Hindi mo po pwedeng sabihin sa kanya na iintindihan mo? Makakasama lang kay Zayden ang babaeng iyon. Pagpapatuloy nito. Hindi ko mapigilan na nagsalubong na kilay dahil sa sinabi ni mama. "Ma, alam mo naman kung gaano kamahal ni Zayden ang babaeng yon. Ikaw ang isa sa saksi doon dahil kahit anong pigil mo sa kanya noon, pinaglaban niya pa rin ang pagmamahal niya para sa kanya." Mahabang paliwanag ko. "Huwag mo namang ipagkait sa kanya ang pagmamahal niya para sa kanya," sabi ko pa. "Pero makakasama lang sa kanya ang pagiging paglapit niya. Hindi ko hayaang malaman niyang totoo." Matigas itong saad. "Ma, pwede ba? Kahit minsan isipin mo naman kami. Minsan mo lang ipinagkait sa akin ang kalayaan para sa taong mahal ko. Huwag naman pati si Zayden." "No! I'm your mother at wala ka nang magagawa. Kung itutuloy mo pa rin ang plano mo, ipapakasal ko siya sa anak ng kakilala ko." "Ma, bakit ba ganito ka? Hayaan mo na lang si Zayden, pwede ba? Masyado mo kaming kinukulong sa mundo na gusto mo." Hindi ko mapigilang magtaas ng boses. Sumusobra na siya. Mark my words. Pag nalaman kong gumawa ka ng hakbang para malaman ni Zayden ang totoo, madali akong kausap, sabi nito at tinalikuran na ako. Kung hindi ko sasabihin, walang kasalang magaganap. Napabuntong hininga ako dahil sa alaalang iyon. Yun ang dahilan ba't di ko sinabi ang totoo kay Zayden kahit kaya kong gawin. Gusto ko sumaya siya pero ayaw kong matali naman siya sa taong hindi niya mahal. Bago ko pa man masabi sa kanyang lahat, alam kong wala siyang maaalala. Kaya nung sinama siya ni Mama sa Amerika ay wala akong nagawa. At nung makauwi siya dito naisip kong kailangan may gawin ako. Balak na ni Mama ipakasal siya sa babaeng gusto niya para kay Zayden. At si Rhea iyon. Inimbestigahan ko ang babaeng yun at nalamang pera lang at ang kumpanya lang ang habol nila kaya pumayag sila sa kasalang mangyayari. Pero dahil nalaman kong totoo, hindi ko hahayaang matuloy ang kasal. Hindi ko pinaalam sa kanilang nalaman ko. Sinakripisyo kong sariling kalayaan ko para sa kapatid ko. Hindi natuloy ang kasal dahil ako ang nagpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Yes, I am married. Wala siya dito ngayon.
Nasa Amerika siya at pinagpapatuloy ang pag-aaral doon matapos ang kasal. Mahirap matali sa taong hindi mo mahal pero ginagawa kong lahat para paramdam sa kanya. Natanggap ko siya. Pero sa puso ko alam kong may kulang. Dahil may ibang nagpapatibok ng puso ko at hindi ko gusto ang nararamdaman ko. Dahil din sa kasalan na ganap, hindi natuloy ang kasal ni Zayden. Pero dahil tusong pamilyang yon, ginawa ng babaeng iyon ang lahat, mahulog lang sa kanya sa Zayden at siya mismo mag-aalok ng kasal. Napatingin ako sa harapan ng pinto. Doon ay nakatayo si Zayden at seryoso akong tinitingnan. Nagsalubong ang kilay ko sa paraan ng pagtingin nito. Ano ang alam mo? Tanong nito na nagpakaba sa akin. What? Nagmamaangam-maangan kong tanong. Hindi ko maiwasang kabahan. I know you're hiding something. Who's that girl? Bakit sa tuwing malapit siya sa akin ay parang nalalaman ng puso ko na kilala ko ang babaeng yon kahit noon ko pa lang siya nakilala? Tanong pa nito. Ang sabi niyo, na-aksidente ako noon. May hindi ba kayo sinasabi sa akin? Patuloy nitong tanong. Panahon ba para malaman mong totoo? Pag inunahan ko si Mama, alam kong wala na siyang magagawa pag unti-unti mo nang naalalang nakaraan mo kay Eleanor. Kinuha ko ang ballpen at papel sa gilid ko. Sinulat ang dating lugar at adresa na Eleanor kung saan siya laging pumupunta noon. Sa paraang ito, kahit hindi mo man siya maalala agad, ay malalaman mo naman ang totoo. Matapos kong isulat ang lugar at address, ibinigay ko ito sa kanya. Kunot noon niya akong tiningnan. What is this? Tanong nito at tinirap sa akin ng papel. Gusto mong malaman ng totoo, hindi ba? Go to that place. Lahat ng katanungan mo masasagot kapag pumunta sa lugar na iyan. Seryoso kung saan. Nakita kong humigpit ang hawak ito sa papel. Zayden's POV. Sir, pinapatawag niyo daw ho ako? Narinig kong tanong ng driver ko. Ihanda mo ang sasakyan ko. Sabi ko, tinalikuran to. I know they're hiding something from me. I can feel it the moment my eyes fix to her. My heart becomes so weird. Ang mga katagang sinabi niyang mahal niya ako, ang hindi maalis sa isip ko. Damang-dama ko ang bawat salitang binibigkas ito at hindi ko alam kung bakit nararamdaman kong may kulang sa puso ko nang tuloy nitong umalis sa harapan ko. Hours had passed at nakaparada na ang sasakyan ko sa lugar na hindi ko maalalang napuntahan ko na. Nagtanong-tanong ako kanina at tinala ako dito sa harapan ng isang maliit na bahay. Luma na to at ang gate na nagsisilbing protection sa bahay ay malapit ng matumba dahil sa bakal na kinalawang na. Lumabas ako ng sasakyan. Tinignan ng bahay na nasa aking harapan. Bakit ako pinapupunta ni Zachary dito? Paano masasagot ang katanungan ko? Sino ho sila? Napatingin naman ako sa biglang nagsalita sa likod ko. Nakatingin to sa akin. Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Nailang naman ako sa paraan ng pagtitig nito kaya sinagot ko ang tanong nito. Wala ba nakatira sa bahay na ito? Sabi ko, tinignan ng bahay sa harapan ko. Wala na ho. Matagal nang bakante ang bahay niyan. 5 taon na nakakaraan nang huling may umupo dyan. Mabilis sa sagot nito. Di pa rin namawala ang pamamaraan ng titig nito. Parang naaalala kita. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Pagbabaka sakali nito. Hindi ko basta-basta binibigyan pangalan ko, pero sa tingin ko ay may alam siya. Ikaw ba ang nagmamayari ng bahay na yan? Tanong ko. Ako nga. My name is Zayden, I said. Nakita ko ng laki ang mata nito. Zayden, ikaw ba yan? Sabi ko na parang familiar ka. Masayang sambit nito. Bumalik ka ba para kay Eleanor? Tanong nito na ipinagtaka ko. Eleanor? Tanong ko. Tila bumigat ang puso ko nang mabanggit ang pangalan nito. Nakita ko namang nagulat ito nang hindi ko nakilala ang pangalan ng babaeng binanggit niya. Sa totoo pala ang balita, noon na naaksidente ka at nawala ang iyong alaala. May lungkot itong saad. Gusto mo bang pumasok sa bahay? Tanong nito. Napalunok ako dahil sa kabang umakyat sa sistema ko. Pakiramdam ko sa pagtapak ng pako sa bahay na iyon ay maralaman kong lahat. Tumango ako dito at nakita kong umiti ito ng matamlay. Sumunod ako na binuksan itong malapit ng bumigay na gate. Matapos siyang mabuksan ng pinto ng bahay, ay may sumalubong sa amin ang tahimik na sala. Nilibot kong aking tingin sa kabuuan ng bahay. Malit lamang ito, tila kakasiya lamang ang 2 tao. Iiwan na muna kita. Bibigyan kita ng permiso. Sana pag alis mo sa bahay nito'y maalala mo na siya. Malungkot itong saad at iniwan na ako.
Minutong lumipas, nilibot ko na ang buong buhay. Wala ako nakuhang sagot sa mga katanungan ko dahil walang gamit ang natira dito na magbibigay sagot sa akin. Tumungo na ako sa pinto. Wala ako nakuhang sagot. Nagpagod lamang ako para sa wala. Ngunit nang paalis sa sana ako may nakita ko sa basurahan katabi ng pintuan. Picture frame. Dahil sa kuryosidad ko'y kinuha ko ito. Ngunit natigilan ako na makita ang katabi ng babae sa litrato naroon ay ang binatang ako. Nakangiti ako ron na tila. Sobrang saya ko nung araw na yon. Tinignan ko naman ang babae at muntik matawa dahil sa nakabusangot itong mukha. Bigla ko naman itong nabitawan na sumakit ang ulo ko. Napadaing ako dahil sa sakit na dala nito. Na makarecover sa sakit, kinuha kong muli ang picture frame at nakitang nabasag ang salamin nito. Kinuha ko at napansing may nahulog na papel doon. Dear Eleanor, hello mahal ko. Gusto ko malaman mo na masaya-masaya ako ngayon. Lalo na nakita ko nag-e-enjoy ka sa outing na pinagplanuhan ko. Bago ko pumunta dito ay bad mood ako dahil sa nangyari sa bahay pero na makita kita, nabura lahat ng inis ko. You are the reason I am always happy. Lagi mo kong tinatanong sa akin kung hindi ba ako napapagod, nasuyuin ka. Pero gusto kong malaman mo na sa bawat segundo, minuto o oras na kasama kita, walang sandali na hindi ako masaya. Every time it is time to go home, I feel like I go home with regrets because I still want to be with you. Always remember that with you, I am willing to wait for you. Mahal na mahal kita, mahal ko. Nagmamahal, Zaydan. Pagkatapos kong mabasa ang sulat ay bigla akong nanghina. Hindi ko alam ang gagawin at sasabihin. Namamasa ang mga mata ko sa hindi malamang dahilan. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Bakit niyo pinagkait sa akin ang babaeng mahal ko?